Planong higpitan ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang pagpasok ng pera sa online gambling sites mula sa mga parokyano nito. Maliban sa magkakaroon ng hiwalay na account kung saan pwedeng gawin ang transaksyon, lilimitahan din kung magkano ang pwedeng itaya kada araw. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Arles de los Santos. Ito si Angel, hindi niya tunay na pangalan. Pagkatapos magatid ng mga anak sa eskwelahan, siya naman ang gagawa ng kanyang assignment. Hindi sa school, kundi ang paglalaro ng scatter. Pa-cash in 50 sa number ko. Taong 2022 raw nang makita niya ang laro sa mga kaibigan at sa pagnanais na manalo. Sumugal na rin siya. Kung susumahin, nasa 40 to 50,000 pesos na raw ang naipatalo niya. Pero araw-araw, 200 pesos pa rin ang inilalaan niyang budget dito na mula pa sa kanyang asawang nahihilig din sa scatter. Bukod dito, may iba pang diskarte itong si Angel. Minsan pag wala akong pang cash in, account ko, ginagamit nila para maka-cash in sila. Para sa akin yung bonus. Yan, napapalago ko naman kahit pa paano yung bonus. Nabebenta na nila yung cellphone nila kaka-scatter. Pero mukhang matutuldukan na ang ginagawang ito ni Angel. Ang Bangko Sentral ng Pilipinas kasi hihigpitan ang pagpasok ng pera sa mga online gambling sites sa pamamagitan ng mga e-wallet. Sa draft circular order ng BSP, kailangan gumawa ng online gambling transaction account o OGTA ang sinumang nais maglaro nito. Ang maaaring ipasok lamang na pera ay 20% ng average daily balance ng user at hindi maaaring lumampas ng 6 na oras ang transaction period kada araw. Bukod pa rito, kailangan nasa edad 21 pataas. Bawal ang estudyante ng anumang paaralan o universidad sa Pilipinas. Hindi opisyal ng gobyerno, hindi kasapi ng anumang armed forces bodies at hindi benepisyaryo ng 4Ps. Iba pa yan sa iba't ibang resolusyon at panawagan ng mga mambabatas para sa mas mahigpit na regulasyon at outright o total ban ng online gambling. Si Angel mukhang hindi papasa sa requirement ng BSP para makalaro ng online sugal. Kaya ngayon pa lang, nanghihinayang na siya. Siyempre, malungkot. Wala nang paglilibangan. Hindi, minsan kasi wala kaming pambiling gatas. Sabay kahit yung bonus-bonus lang nakakapanalo din. Kaya sayang naman kung mababan. Sa dami ng problemang hinaharap at sa hirap ng buhay sa Pilipinas, hindi nakagugulat ang pagnanais ng iilan na makaranas ng kahit kakaunting buenas. Pero mas madalas, mas nauuwi ito sa malas. Mobile Journal Arles de los Santos po. Hatid ang mukha ng balita.